So handa na ba kayo sa mga revelasyon na naman ng self-made billionaire? Bata pa niya, nakakainggit. Okay, self-made billionaire, lumalaban ngayon sa korupsyon bilang isang kongresista sa unang distrito ng Batangas. Congressman Lean Leviste. Okay, handa na ba sila? Pero ikaw, handa ka na ba, Kong Lean, sa rest back sa politika? Sabi nila, kapag ikaw ay namuno sa pagpapalabas ng mga anomalya, imposibleng walang rest back sa'yo o ganti down the line. Yes, ma'am. Handa po ako. Ano ang sandata mo? What is your armor? Hindi ko naman po kasi plinano na pumasok sa politika. Last year po, nasa negosyo ako at dahil naisip ko na mas makakatulong ako kung pumasok ako sa politika, sinubukan ko po itong first term ko. Pero kung masyado maraming mga galit sa akin ngayon sa politika dahil nilalabanan ko po ang mga kickbacks at may magiging backlash sa mga bunyag ko, then I think that I can leave this job anytime. You can leave the job anytime. Okay, before we go ahead with all of these revelations, ang tanong ng marami, paano naman yung napakabata ay umaman ng ganyan? Talagang medyo napapalunok kami pagka naririnig namin 300 billion. Is it dollars or pesos? Hindi naman po yan yung akin, ma'am. Oo. Yun po yung halaga ng projects na i-develop ko. Okay. Bilang isang developer, may idea ako noon na sa Nueva Ecija, malapit lang sa Maynila, pwede kang magkaroon ng solar power plant na mag-supply sa Maynila. At noon walang naniwala na ganong kalaki ang potential ng solar. Kaya over 6 years, nag-consolidate po kami ng mga ingredients para sa proyekto at nung biglang kinailangan ng Meralco ng supply ng renewable energy, ito po ang nagiging source ng renewable energy ng Meralco. Ayun. So, merong kwento, hindi ba? Kung paano nangyari yun. Opo, parang right time, right place po. Kasi malaki talaga ang pangangailangan na hindi nasupplyan ng renewable energy ng Meralco at ng Pilipinas. At nagkataon na yung mga mas matanda sa akin hindi naniwala noon, kaya yung bata na lang po yung kumuha. Correct. So kumbaga, parang naisip mo na yung pangangailangan bago nalaman ng tao na kailangan pala nila yon. Opo. Oo. So right time, right place, a single deal with Meralco. So hindi ba masakit sa puso na you divested, na binenta mo? Masaya naman po ako ngayon, ma'am, dahil yung kinita ko, pwede ko naman pong gamitin para sa ibang mga projects and of course, ang pagtulong sa tao. Tinatanong ko siya kanina, ano ang gagawin mo sa pera mo, Kong Lean? Ang ginagawa ko po ngayon, scholarships para sa mga estudyante sa aking distrito. At in short po, ma'am, eventually gusto ko pong i-giveaway lahat ng aking mga kinita dahil tayong mga napanganak na swerte sa buhay, meron din tayong konting guilt na dahil swerte tayo, yung mga iba, hindi naman kasing swerte sa buhay, dapat natin silang tulungan gamit ng mga nakuha natin sa ating buhay. Para kang pare. Totoo ba? Ipapamigay mo talaga ang pera mo sa iba? Alam niyo, ma'am, hindi ko nga alam bakit yung iba hindi din na lahat ginagawa yan eh. Kasi nakakatuwa talaga pag yung pinaghirapan mo, pamigay mo, at napaka-thankful naman ang mga tao na natutulungan mo. Magdahan-dahan lang tayo, baka biglang pumila sila lahat sa opisina mo sa Kongreso. Okay, so this is just a matter of curiosity, maybe ignorance, about the dynamics between a son of a politician. Okay. I imagine iba-iba ang mga relasyon ng nanay o tatay na nasa politika na at ngayon ang anak ay nasa politika rin. So, lahat ba ikinukonsulta mo kay Senadora Loren? Kadalasan po hindi dahil ang aking ina ay hindi pala away at ako po ay parang baliktad. Ay, ganon. Okay. Parang nasabi nga sa akin ni Senadora Loren yon na ninenervyos daw siya para sa'yo. Okay, so hindi ka nagtatanong. Kumbaga kahit sabihin niyang wag, gagawin mo pa rin. Marami pong mga natututunan ako sa aking ina, lalo na po tungkol sa paano nag-work yung budget process, for example, sa Kongreso at sa House, sa Senate ngayon. At syempre, marami din pong mga kilala ang aking ina na malaking tulong po sa aking mga itinutulak ngayon tulad ng pagbaba ng presyo sa mga proyekto ng DPWH. Pero as to what to do with that information, minsan iba yung direction namin kasi sabi ko sa mom ko, lalo na ngayon na
parang naging aware na yung taong bayan sa korupsyon sa DPWH, dapat tayo talaga mag-push na yung susunod na budget, wala nang kickback. Okay, mapupunta tayo dyan mamaya. Pero eto sinasabi sa akin ngayon na yung sweldo mo daw sa Kongreso, hindi mo kinukubra. Saan na pupunta yun? E di bubulsahin lang na naman yan. Nandun pa naman yung mga cheque sa opisina sa Kongreso. Nandun yung cheque. Pero hindi lang ma'am yung sweldo ko, pati yung operating expense budget ng aking opisina. Totoo? Opo. O so lahat yun, abonado ka? Kasi ma'am, ang feeling ko, ako po ay isa sa 12 na bumoto against the 2026 budget. At gusto kong ibaba pa ang ginagastos ng gobyerno na nakikita ko hindi naman eficiente. At kaya ko po sinabi na dahil mapalad ako sa negosyo, pumasok ako sa politika at hindi ko naman po kailangan ang income mula sa trabahong ito, yan po ang nagbibigay sa akin ng independence na tumulak ng mga naiisip kong tama. At ang isa dyan ay dapat bawasan natin ang government spending at ibaba din ang buwis, lalo po ang VAT. At ang DPWH ay reportedly isang major source ng corruption din at gusto ko nga rin pong bawasan ang presyo ng mga proyekto. Pero ikaw ay pumirma bilang bahagi ng mayorya? Opo. Yes. So what do you think about Boji D as the replacement for Speaker Romualdez? I voted for Speaker D and that's why I'm in the majority. And ang palaging pinapayo po sa akin ay ang Kongreso ay collegial body. Kaya kung gusto natin aprubahan ng mayorya ang ating mga panukala, dapat natin kumbinsihin ang ating mga kapwa-miyembro ng Kongreso. At umaasa po ako na dahil tumutugon naman ang mga kongresista sa pananaw ng taong bayan, ang ating 2026 budget ay unti-unti napapabuti at magiging much better than the 2025 budget. Did you agree that Speaker Romualdez had to step down? Ako po ay bagong miyembro ng Kongreso lang, kaya lalong-lalo po in my first 2 months nanonood at nakikinig lang po ako. At Okay. bilang isang bagong miyembro ng Kongreso, ang payo nga ay hindi dapat maging masyadong vocal muna. Kasi marami din po tayong mga natututunan tungkol sa kung paano nag-work yung sistema. Marami po akong natutunan na rin tungkol sa budget process at ang DPWH. At I can say this po, maraming mga miyembro ng Kongreso ay may mabuting mga intensyon. At hindi po lahat ng mga sinisira sa media ay mga masamang tao naman po. Ang nangyayari lang dahil tayo ay nasa isang sistema, ang feeling ng iba, hindi natin mabago ang lahat. Kaya we just go with the flow. Right. Pero I believe that over time, nagkakaroon din ng more political will para sa mga changes. And to go back to the point about Congress, I believe that a lot of the need for more reforms in Congress is now becoming more apparent, and I hope that even the majority will support these greater reforms. And in my opinion, the need for change must come from within Congress and from within the majority. Kaya umaasa po ako na aking mga kapwa-miyembro ng mayorya ay papayag din sa mga itinutulak ko, kasama na rin po ang pagbaba ng presyo ng mga proyekto sa DPWH. Right. Okay. So we're going there very soon. DPWH at itong Pero masabi ko lang, ma'am, yung only times na pumunta ako sa mga liderato ng Kongreso para sa isang request ay hindi para sa sarili kong interes o proyekto. Ang pinakiusap ko sa liderato ng Kongreso ay sana aprubahan ang pagbaba ng VAT. At ako po ay actually Vice Chairman ng Ways and Means Committee. At pagkatapos nitong mga budget hearings ng DPWH, itutulak ko po na lahat ng mga miyembro ng Kongreso ay magsabi na kung sila ay pabor o hindi pabor ng pagbaba ng VAT. Anong tingin mo? Sasagutin nila? Kung tanungin mo sila, wala naman sigurong mga maglalakas ng loob na magsasabi na ayaw nilang bumaba ang VAT. Totoo. Lalo sa mga panahon ngayon. Opo. Oo. So, pero you find yourself lobbying with them or, sitting down with groups to convince them? Well, many of the decisions in Congress are done by the senior members, and in the case of the taxation, it emanates from the Ways and Means Committee. Kaya ko po ito pinapaliwanagan dahil ako po ay naniniwala na bilang miyembro ng mayorya at member ng Ways and Means Committee, yan po ay isang halimbawa na may mas malaking
ma-accomplish natin kung makumbinsin natin ang ating mga kapwa kongresista at hindi lang dapat puro away ang initial na hakbang natin. Okay. Speaking of away, okay, ito na. Dapat bang mag-resume ang congressional investigation on the flood control projects? Ang pananaw ko po, ma'am, ay napakahirap na makakuha tayo ng results from congressional investigations for many reasons, and I believe Congress also agrees. And there's many other agencies that are better equipped, and commissions, of course, that are better equipped to do that. Pero yung focus ko ay ang pag-prevent ng korupsyon sa 2026 budget. Ayun. Okay, so, oo, kasi syempre ang sinasabi ng iba, paano iimbestigahan ng kung congressman ang kapwa niya congressman? Pero hindi lang sa kung sino yung gagawa, pero pati yung nagawa na, mahirap na habulin pa. Oo. Pero yung baka hindi na-appreciate ng publiko, ngayon, meron pang mga usapan ng mga kickbacks sa 2026. At yun yung sa tingin ko, mas madaling maiwasan. Okay. Dahil ginagawa pa lang ang budget na popondo sa mga kickbacks na yan. So itong 2026 budget, pagka na-discover ninyo kung sino yung gumawa ng mga insertions, you're willing that that particular investigation happens in Congress. Magpapatawag kayo ng kapwa nyo congressman o magpapatawag kayo ng senador? I believe that we should be transparent on who proposes the projects in the DPWH budget. And pag may transparency tayo, then natural na sasabihin nga ng tao, dapat natin revisahin ang budget. Pero sa ngayon, marami pong mga hindi nakakaalam ano yung laman ng budget. Actually, yung DPWH budget po kasi ay ganitong kakapal. At hindi po siya sinasummarize. Pero meron po akong summary dito ng magkano yung nakuha ng bawat rehiyon ayon sa work ng aking staff. At nakikita nga natin dito na yung mga malalaking rehiyon, mas maliit pa yung budget na nakukuha kaysa yung mga iilang mga maliliit na rehiyon. For example, ang nagwagi ay sino may pinakamalaking budget sa DPWH? Well, malaki pa rin yung malaking rehiyon, pero on a per population basis, may malaking budget ang, pasensya na po, Cordillera. Cordillera. Opo, pero last year naman, hindi Cordillera, Mimaropa. Kailangan ng Cordillera at ng Mimaropa ng malaking budget. Pero yung mga napopondohan ng mga proyekto ay mga proyekto na hindi naman din napapakinabangan ng mga tao. Tulad ng? Well, sa 2025, 30 billion sa Oriental Mindoro flood control. Ang mga taga Oriental Mindoro ay sabihin mo 200,000 families. That's 150,000 pesos per family. Siguro naman hindi flood control ang pangunahing pangangailangan nila sa 150,000 pesos. Pero Because hindi binabaha ang Oriental Mindoro. at may iba pang mga pangangailangan sila. Katulad ng halimbawa, housing, classrooms. Yun po yung itutulak ko sa aking distrito. Pero kung tingnan natin dito yung Region 4A, para sa lahat ng mga nakikinig na taga Calabarzon, 2,767 lang per population, or sabihin natin wala pang 10,000 pesos per family ang share sa DPWH budget ng Calabarzon. Parang nasanay na tayo na puro trilyon at milyon. Ilang milyon? Parang yun ang naiintindihan ng tao. Okay, ang 2026 DPWH budget are 600 billion pesos. At ang share ng Calabarzon ay wala pang 10%. Wala pang 50 billion sa 600 billion na yan. Pero tayo ay nagko-contribute ng almost 16% ng ating GDP at population. Kaya bilang kinatawan ng Batangas, ito yung itinutulak ko na sana magiging base sa populasyon at sa pangangailangan ng alokasyon ng budget. At muli, hindi naman po ito dahil hindi dapat bigyan ang ibang mga rehiyon. Pero ang lumalabas po, hindi ayon sa pangangailangan, ayon sa kung saan pwedeng pagkakitaan ang alokasyon ng budget. Where do you start? Eto ngayon, maganda yon na nagkaroon ng summary. Kasi parang hindi na natin nakukuha yung summary na yon. Ngayon na nakita mo na itong summary na ito, ipepresenta mo ngayon ito sa inyong hearings, right? Opo. What kind of reaction are you expecting? Well, syempre, ang mga iba gusto nilang proteksyonan yung Budget nila. budget nila. Pero, ang starting point should be transparency. Hindi lang po kasi dahil sa halaga, pati na rin po dahil sa proponent. Correct. At ang akala ng iba, sa Kongreso lang nagkakaroon ng insertion. Ang isa din po sa mga i-discuss ko ngayon ay mas malaki pa ang mga insertions sa loob ng central office ng DPWH, sa National Expenditure Program, at hindi galing sa congressman. Ilang mga insertion galing sa mga kontratista.
At meron po akong mga text messages dito galing sa aking dating district engineer na siya po ay nagsabi, meron pong mga kontratista na nagsasabit ng mga proyekto for funding ng DPWH at yun nga po ang lumabas sa non-allocable budget ng aking distrito. Kaya ang isang ma-actionan ng Kongreso at Senado ngayon ay hilingin na ilabas ang mga detalye ng mga non-allocable projects under the so-called Leadership Fund ng DPWH para malaman natin ano yung mga proyekto katulad nitong ehemplo na ipinasok ng mga kontratista dahil ayon po sa mga testimonya sa mga Senate hearings, meron daw pong kapalit pag lumabas ang mga proyekto sa net ng DPWH. So kaya mo sila nabuko bilang bagong upo na kongresista na alukan kayo? Nung ako po ay bagong upo, nilapitan ako ng maraming mga kontraktor na nagsasabi pwede nilang ipasok ang mga proyektong ito sa aking distrito at bibigyan nila ako ng 5% parking fee pero may usapan na raw sila sa DPWH na sila ang gagawa ng proyekto. At sa mga proyekto naman na allocable sa akin, ako naman po ang pwedeng pipili ng mga kontraktor at kung pipiliin ko daw sila, pwede nila ako bigyan ng 25%. Ito ay para sa mga 2026 projects. Pero sa 2025 projects, meron mga na-award na sa mga kontraktor pero para hindi namin silipin ang substandard na gawa, meron din mga nagpahiwatig na gusto daw nila magbigay sa akin ng mga donasyon. At meron nga pong isa na nagpadala na ng isang bag na may 3.1 million pesos at may resibo na ito po ay para sa 4 na proyekto. May mga iba pa na magpapadala sana ng mas malaking halaga pa, may 15 million pesos ng iba pang kontraktor, pero hindi na po umabot doon. Pero doon ko po nakita na marami talagang itiyatago ang mga kontraktor ng DPWH. At pagkatapos nun, nung inimbestigahan namin ng mga proyekto, nakita namin halos lahat ay substandard. Pero yung maganda naman po ngayon sa aking distrito, dahil sinisilip namin ng mga asphalting, pinakapalan na raw po ang asphalt sa aking distrito. Ganun. Pinakapalan. Opo. Pero pagkatapos ng isang taon, baku-baku na ulit yan. Baka man pag pinakapalan, mas tatagal. Mas tatagal. Okay. Kasi, kaya nagbabaku-bako kasi manipis ang Opo. paglagay nila. Parang mas manipis kaysa doon sa pinag-usapan sa kontrata. Opo. At maraming ang mga sira na pinapagawa muli sa gastos ng gobyerno. Pero kaya nga nasisira kasi hindi tama yung gawa. Pero ngayon, yung mga contractor sa aking distrito, binabackjob nila ang mga nasirang mga proyekto at their own expense. Okay. Dapat lang. Hindi sila namimili. I mean, bilang bagong upong congressman, hindi nila naisip o hindi man lang sila nagtimpla kung tatanggap ka o hindi. Parang masyado nang matagal ng gawain na tradisyon o kultura sa Kongreso na may tumatanggap ng lagay. Hindi nila naisip na baka hindi mo naman tanggapin at baka mag-squeal ka. Ang mga kontratista na to, mga taga Batangas, ay siguro hindi sanay na itinatanggi ng congressman. Okay. Kaya yun ang pagkakamali nila. At least sa Batangas. So what happened? Because they were trying to turn the tables on you, right? They were saying that you... Sinasabi nila na hinihingi ko daw. Oo, hinihingi mo, tsaka parang sinetap mo sila or Opo. something like that. Actually, si district engineer yung humingi ng appointment sa akin. Pero ang sinabi niya ay meron daw siyang dala at doon ko po naisip na tawagan ang pulis at nakita nga ng pulis na hawak niya yung bag na may resibo at hindi naman niya itinatanggi na ito ay galing sa contractor na may substandard na proyekto na inaayos at ang sinabi naman daw niya ay wala naman daw kapalit. Donasyon lang dahil natutuwa daw ang mga contractor sa mga programa ko na ipinamimigay ko daw ang sarili ko ng pera sa mga estudyante, pwede daw din silang tumulong sa mga programa ko. Ayun. Pero nakita mo na parang suhol na ito. Alam nyo, hindi naman sinasabi na SOP ang mga ibinibigay, di ba? Kaya maraming mga contractor na funder ng mga kampanya ng mga politiko. Pero swerte po ako na mapalad ako sa negosyo, hindi po ako kailangan tumanggap ng donasyon mula sa contractor. So the next bombshell was the press conference. Akala nga namin mananahimik ka na pagkatapos doon. Yung pala, may pinaplano ka pa. So itong nakita mo na kaugalian o gawain na ang contractor ng DPWH, ng DPWH ang siyang naglalako at nag-identify ng mga proyekto para ipakita sa DPWH. At yung DPWH ang lalapit naman sa congressman. Tama ba? Tama. Okay. At hindi ko po ito ibinubunyag para lang magkaroon ng aligasyon sa mga personalidad.
Pero para mag-propose ng policy solution na sana wala ng discretion ang DPWH kung saan i-allocate ang bilyong-bilyong pisong pondo at sana maging automatic na lang ang formula per district. Kasi ang nangyayari nga ay hindi yung mga nangangailangan ang bibigyan ng pondo, yung mga bumibili ng pondo ang binibigyan. At ginawa ko lang na example na meron mga tagaloob ng DPWH na may connection, may photographic evidence na nakikipag-usap na, at ang ilan daw ay contractor mismo. At sa totoo lang, kung tanongin nyo ang mga iba na nasa loob ng Kongreso, aaminin nila, hindi lang yung mga itinukoy ko, mas marami pa. Napakarami po ang mga koneksyon ng mga tagaloob ng DPWH sa mga kontratista. Pero ang dahilan na hindi po ito lumalabas ay dahil baka maraming mga nakikimanabang at ayaw ng mga iba na magkaroon ng kaaway. Pero bilang bagong congressman, gusto ko lang pong ilabas ito kasi naniniwala ako na unti-unti, lalo na dahil sa public attention, kaya nating i-reforma pa ang sistemang ito. Nandito na rin lang naman tayo, so might as well, hindi ba? So kumbaga, kung hindi mo naman kailangan ng tulong nila, you can lose this job anytime, you have your own money, wala kang pakialam. Parang ganon. Nanginayang lang din ako na ang mga galit sa flood control ay hindi nadidirect towards what can be done pa sa 2026 budget. Dahil hindi ako naniniwala na makaka-recover tayo ng malaking halaga sa mga ninakaw na pera. Pero yung nakakapanghinayang, mahigit 100 billion pesos pa ang nanakawin mula sa 2026 DPWH budget kung hindi natin po ito i-revisa. Correct. So kumbaga, parang hindi naman sa gusto mo, it could be reallocated. I mean, for example, housing. Ping Aliling is saying, I only have 2 billion pesos. How am I going to build houses with 2 billion pesos? So, edukasyon, classrooms, it could be reallocated but not necessarily babaan per se ang budget. I agree, ma'am. Ang DPWH budget na 600 billion, pwedeng ibaba ang presyo ng mga proyekto na walang tanggalin na proyekto para maging 450 na lang, at yung savings na 150 ay pwedeng ilagay, for example, sa classrooms. Ang total na pangangailangan ng classrooms ng ating bansa pa ay over 400 billion pesos. Kaya kung over 3 years, may additional 150 billion tayo sa mga classrooms, edi may mga bagong classrooms na lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa. Right. So, gaano katagal ang prosesong ito? You think haabot? Meron ba kayong deadline? Opo, may 2 buwan pa bago ma-finalize ang budget. At napakabilis lang na lahat ng mga line item across the board cut ang i-apply. Pero sabi ng DPWH, inaaral naman nila ang per project na reduction. At ako po ay nagpapasalamat sa ating bagong Secretary, Vince Dizon, na nag-commit siya na ibababa na ito sa mga susunod na mga linggo. Kaya tingnan po natin kung ito po ay magiging sapat na decrease para mapondohan natin sana ang shortage ng mga classrooms. Pero I'm actually very thankful na parang may breakthrough na. Kasi for the first time, openly discussed na halos lahat ng projects sa DPWH may kickback. At dahil sa response ng taong bayan, at least makakatipid ang ating bansa ng over 100 billion pesos potentially sa 2026 DPWH budget. Okay, so walang personal kay Secretary Vince Dizon, although nabanggit yung pangalan niya, no? Do you think that was necessary? I guess so, right? Because kailangan maintindihan ng tao na nangyayari pa rin hanggang ngayon. Opo. Inuulit-ulit ko po na hanga po ako sa liderato ni Secretary Vince Dizon at napakasipag niya sa kanyang trabaho. Maganda ang kanyang mga intensyon. Ang ating itinutulak daw ay napaka-challenging na i-aproba dahil maraming mga nakikinabang sa buong sistema sa kickbacks sa DPWH. So in fact, kailangan natin bigyan natin pa ng dahilan si Secretary Dizon para maaprubahan ang pagbaba ng mga presyo na ito. Kasi syempre, ako gusto kong ibaba ng 25. Yung mga iba din nagsabi, dapat ibaba ng 25, 30 pa, 20, 15. Pero ang mga iba, sinasabi naman nila, hindi na dapat ibaba yan. Kaya kung mas nadami pa sana ang mga mananawagan na ibaba ang presyo ng DPWH, yung naniniwala po ako na gusto ni Secretary Dizon sa kanyang puso na mawala na ang korupsyon sa DPWH ay mas likely na mangyari kung tayong lahat po ay magtulungan na magkaroon ng political will para dito. Pero kung marami sa mga miyembro ng majority sa Congress ay may kickback, paano sila mapapapayag na babaan ng budget na yan? Ma'am, wala akong sinabi na ang congressman ang kumukuha ng kickback. Ang alam lang natin, ako nagsabi nun. Ako. May kumukuha. Okay. At kung boboto sila para ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH, yan ay patunay
na hindi sila kumukuha ng kickback. Kaya Okay din ang style niya. no? sana lahat tayo ay boboto para ibaba ang presyo at ipakita natin hindi tayo kumukuha ng kickback. Correct. Okay, good luck to that. Okay, pero noong ikaw ay nag-press conference, wala kang naiisip ng mga personalidad? Wala kang listahan na ayaw mo lang sabihin? Actually, may tumawag sa akin na malapit na mataas na opisyal kay Secretary Dizon That in phone the call. middle of the press con. I know, in that phone call. In-admit ni Secretary Dizon na in-instruct niya ang taong malapit sa kanya na tumawag sa akin. At after that, I also spoke with Secretary Dizon. And I will not want to go further while we're expecting that Secretary Dizon will push through with the needed reforms. Although I have also confirmed that I have the evidence on the meetings with the contractors that have happened outside of the DPWH office. And Secretary Dizon has also confirmed that meetings happened, but that there should be a benefit of the doubt that there was no inappropriate topics discussed in those meetings. But that my point actually is we don't need a change in people as much as a change in the system through policy reforms. Kasi hindi naman palagi magaling ang ating DPWH secretary. At swerte tayo ngayon, meron tayong reform-minded secretary. Sana magkaroon na tayo ng mga reforma, halimbawa, yung pagbaba ng presyo at pagiging transparent sa mga NEP insertions para kahit sino ang mga secretary, undersecretary, regional directors in the future, wala nang potential para sa korupsyon. Okay. Are you okay with the composition of the ICI? Actually, si former Secretary Babe Singson ay isa din sa mga nag-advise sa atin tungkol sa reforms sa DPWH at napakataas po ang aking respeto para sa kanya. And hindi ka ba nababagalan? Ang mga tao kasi, ang tagal. But I understand that you need evidence, hindi ba? Actually, I think na masipag ang mga members ng ICI. Ang dami naman nilang mga ongoing investigations. Baka hindi lang nila binabroadcast lahat ng kanilang mga ginagawa. Pero kaya ko po alam na marami silang mga iniimbestigahan dahil pati sa aking probinsya, nalaman ko na meron silang mga proyekto at mga kontratista na iniimbestigahan. Okay, so do you have your own team going around para makita kung saan may ghost projects? Lalo na, you're looking at the 2026 budget. At kung mapapatunayan mo with actual projects that have been left unattended, pero reported as completed, hinahabol na lang ngayon, sabi mo nga. You have your own team doing that. Yes, ma'am. Since August, non-stop lahat ng mga bayan ng aking distrito, meron kami mga staff na nag-oversee ng mga past and ongoing projects. At nabanggit ko nga kanina, ngayon pinapakapalan yung asphalt, yung mga sira, binabackjob ng walang gastos sa gobyerno. At ang iba naman mga overpricing, nakakompute din namin. Meron po kaming mga nakita na streetlight, 230,000 pesos para sa dapat 60,000 pesos lang. Meron kaming slope protection na nakita, 45,000 pesos, dapat walang 10,000 pesos pa. At ang lahat ng mga sinasabi ko tungkol sa mga problema ng DPWH ay informed naman ayon sa mga na-observe namin sa aking distrito. Okay. So saan sa palagay mo hahantong ang lahat ng ito? Parang, I think you compartmentalize, no? I think it's smart that like a figure, a personality like yourself will concentrate on, o sige, kayong mag-rumble na kayong lahat dyan, basta ako 2026 budget ang gusto kong linisin, right? Okay, so saan hahantong ang lahat ng ito? Ako ma'am ay tuloy-tuloy na mag-advocate para sa reforma sa DPWH at I believe that eventually magkakaroon ng lower prices and more transparency sa DPWH budget. Yes, I know that there are many vacancies. They're looking for young engineers to replace the old ones. And, well, good luck to that. Baka you can work more closely with Secretary Vince Dizon. Congratulations! Ang tapang mo, no? Okay, ano kaya masasabi ni Senadora Loren dito sa pinakahuli mo? O iniiwasan mo na lang yung nanay mo? Nasa stress talaga yung nanay ko sa akin. Okay, thank you very much and Maraming salamat po. good luck. Godspeed. Thank you po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at